ating banal na misa ngayon ay kasalukuyan naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal na si Lance Christopher Q. Ismael, 32 taong gulang na nakatira sa 34 Union Extension, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Jennifer Pangilinan, 31 taong gulang na nakatira sa 34 Union Extension, Culiat, Quezon City, sa ika-18 ng Oktubre 2023 sa San Isidro Labrador Parish, Philan Drive, Barangay Pasong Tamok, Quezon City. Si Timothy Patrick de los Reyes Lim, 32 taong gulang na nakatira sa B6L3, Unit G, Jade Street, UP Professor Subdivision, Quezon City, ay ikakasal kay Monica Elaine Duenas Cruz, 30 taong gulang na nakatira sa L28, B12, Hamburg Street, Mercedes Village, San Miguel, Pasig City, sa ika-25 ng Nobyembre 2023 sa Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, Broadway Avenue, New Manila, Quezon City. At si Raymark Eman, 31 na taong gulang na nakatira sa Macopa Street, Luzon Avenue, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Sheila May Cononisado, 29 na taong gulang na nakatira sa Macopa Street, Luzon Avenue, Culiat, Quezon City, sa ika-15 ng Disyembre 2023 sa Santo Domingo Parish, Quezon Avenue, Quezon City. Magsiluhod po para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla, una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayan ng Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya, at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagpagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay reliyoso at reliyosa. Amen. Magsiupo mong ang lahat.
ay ika-25 linggo sa karaniwang panahon, Araw ng Mundo ng mga Migrante at Refugees. Ang tema ng ating misa, nakapagtatakang kagandahang loob ng Diyos. Alam nating dakila ang kagandahang loob ng Diyos, ngunit kung minsay ipinagtataka natin ito, gayong alam nating ibang-iba ang kanyang mga pinahahalagahan. Ganito ang babala sa atin ng unang pagbasa at ebanghelyo para ngayon. Tunay nga ang Diyos ay may sariling paraan ng pagkilatis sa atin at sa paggagantimpala. Kung sakali mang kung minsay parang may pagtangi siya, sa hulit hinahamak, di natin dapat ipagtaka ang gayon. Sa halip, dapat tayong matuto sa Kanya kung paanong magpakita ng pagtatangi sa mahihina, mga talunan, at mga pangit. Dapat natin maging inspirasyon sa halip na maging sanhi ng ating pagkainggit ang pagkabukas palad ng Diyos sa kanila. Pasiglahin nawa tayo ng Eukaristiyang ito para bilangin ang ating mga biyaya. Huwag nawa tayong magselos sa mga biyayang kaloob sa iba. Ang mabuting tinatanggap natin sa Diyos ay tuwinang higit sa nararapat sa atin. Ngayon ay linggo ng mga migrante at refugees. Pinaalalahanan din tayong ipagdasal ang mga milyong Pilipinong apektado kahit paano ng pangingibang bansa. Isama natin ito sa ating mga kahilingan sa pag-aalay ng Eukaristiyang ito. Magsitayo pong lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Lahat ng pagpupugay sa banal na santatlong tumawag sa atin, maglingkod sa ubasan ng kaharian. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa pagsasimula natin, ipagdiwang ang Eucharistia. Saglit tayong manahimik upang magsuri ng konsensya at unawain kung gaano ang ating pangangailangan sa pagpapatawad at lakas ng Diyos. Para sa pagpayag natin, malason ang ating mga puso at isipan ng ingit sa kapalaran ng iba. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa pagpayag natin, dunggisan ng selos ang karangalan ng mga taong higit na mapalad kaysa atin. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagparating namin na ikaw ay may itinatangi at di makatarunggan. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kahit
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinagdamong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami paging dapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga tao'y malimit na maglarawan sa Diyos, nawaring siya'y katulad nila. Pinaaalalahanan tayo ngayon, ang Diyos ay ibang-iba sa atin, at ang dapat nating gawin ay magsikap para sa Kanyang awa sa ating mga pagkukulang. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon, at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay, ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang mayari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa sa isang dinaryong maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-ikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ikalabing-dalawa ng tanghali at ng mag-ikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung ayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming magpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahin ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo?
Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. My dear brothers and sisters, bukang bibig po ng marami sa atin, maraming namamatay sa maling akala. Naku po, no? Talagang delikado yung akala yan. Akala walang bala. Pinaglaruan ang baril. Itinuktok sa sentido, nakalabit ang gatilyo, and then patay na. Selfie ng selfie, akala malayo pa sa dulo, pero binggit na pala, nahulog sa bangin, namatay sa kaselfie. Pulang ilaw sa traffic light, akala wala man tatawid, then sa pulang bata, patay. Nakainom, nagmagaling, hindi pa raw lasing akala nila. Nagmaneho, umuwi sa sementeryo. So marami po sanang buhay pa ngayon kung hindi lang sana sila naniwala sa mga akaakala. At kapag mali po ang akala, peligroso at nakamamatay pa. Ang malungkot, marami rin pong namumuhay sa pag-aakala-akala. Akala ko kasi mas malaki ang binigay sa amin kasi mas matagal yata kaming nagtrabaho. Ito po marahil ang naglaro sa isip ng bawat nagreklamo sa may-ari sa ubasan sa ating ebanghelyo. Alam na alam po natin ang ganyang palagay kasi ganyan din tayo kung umakala. Ang lohika ng mundo, di ba? Mas matagal kang nagtrabaho, mas mataas ang sweldo. Mas nauna kang dumating, mas una ka rin asikaso. First come, first serve. And then, no pay, no work, no pay. And then, ganito na mga kapatid para sa atin. Pero hindi po ganyan ang lohika ng kaharian ng Diyos. So, ano ang pakiramdam ninyo kapag narinig natin ang talinghaga ngayong linggo? O concretely asking, kapag ang iyong kapwa ay nakikita mong maraming mga pagpapalang natatanggap sa buhay, masaya ba kayo? O malungkot? O mainggit? So, minsan sa ating buhay, tinatanong natin kung bakit kaunti lang ang ating tinatanggap pagkatapos ng lahat ng kasipagan at katsiyaga ang ginawa natin. Nagsimba ako, nag-donate ako, nag-serve ako, I live as possible, as faithful as possible. Pero bakit nakakaunti na lang ang mga blessings sa aking buhay? Yung kapitbahay ko, yung friend ko, yung office mate ko, hindi sila nagsimba, marami mga bisyo, pero marami din mga blessings. Bakit ganon? Siguro sabihin natin na mali ba ang Diyos? Or maybe sabihin natin hindi patas ang Diyos, hindi makatarungan. Maybe God is unfair. God is unfair. So my dear brothers and sisters, but iba talaga ang isip ng Diyos. Yan sabi ni Propeta Isaias sa ating unang pagbasa. Ang wika niya ang Diyos nagwika sa pamamagitan ni Propeta Isaias, ang aking isip ay di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit sa mataas sa lupa, ang isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. So my dear brothers and sisters, but what can we learn from our readings today? Lalo na at least two things. Una, sa kaharian ng Diyos at sa pagturing niya sa lahat, tayong lahat ay pantay-pantay. We are all same, equal in the eyes of God. Tayong lahat mga anak. Tayo mga pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, pinagpala. Tayong lahat. Same way. Because for God, there is no difference. Walang nauuna o nahuhuli.
Walang Hudyo o Hentil, walang dakila o aba. Kung gano'n na, so imagine, mas marami ang pagpapala sa amin mga pari kaysa inyo. Pero hindi gano'n mga kapatid. No, I believe, pare-pareho ang mga biyaya, blessings. Para sa akin, nagmisa ako, yung mga choir, yung mga lectors or commentators, yung mga mother butler, or mga lay ministers, or kayo. All of us, if we really join or participate in the Eucharist, we all receive same blessings. Walang extrang blessing para sa amin mga pari dahil nagmisa kami. Ganito mga kapatid, kasi we are all same and equal in front of God. Then ikalawa, ang ating Diyos ay lubos na mabuti at mahabagin. Ito ang dahilan mga kapatid. Sa pagbibiyaya niya ay ganoon din. Ang lahat ng nakatatanggap ng biyaya ayon sa pagmamahal niya sa ating lahat. Hindi tayo binibiyaan dahil sa ating mga gawa, kagapan, talento o kagalingan. Because normally in our world, nung binabayaran dahil sa ating talento, expertise, and experience. Pero hindi ganoon sa Diyos mga kapatid. Binibiyaan tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. Itong dahilan. God loves us. That's why He gives all of us, everybody, as many as possible. That is our God. So, kahit hindi tayo deserve, because mahal na mahal niya tayong lahat. Nandyan din ang habag. Nandyan din ang kagandang loob. Hindi tayo nakikipagkomersyo sa Diyos. Hindi lang siya tagabayad ng lahat ng pagsisikap natin. Siya ay amang mahabagin. Labis-labis kapag siya ay magbigay, hindi lang ayon sa ating deserve, kundi ayon sa kanyang pagmamahal sa atin. Malaya siyang magmahal, malaya siyang maggantimbala. So this is, my dear brothers and sisters, God gives everything out of His love. Kaya nga, there is no measure for love, di ba? Lalo na tayo, we know, when we love someone, we give unconditionally. That is our God, my dear brothers and sisters. Kaya nga, ano dapat gawin ngayong linggo at ngayong panahon? I think first, what we have to do is, my dear brothers and sisters, count your blessings. Count our blessings. And be grateful. Kasi sa halip na mainggit, ang nais ng Diyos sa atin ay maging mapagpasalamat sa lahat na ibinibigay niyang biyaya sa atin. Pinagpala tayong lahat mga kapatid. Count our blessings. Marami tayong dapat pasalamatan sa Kanya. Naririyan na ang biyaya ng kalusugan, tahanan, pamilya, mga kaibigan, pagkain araw-araw. At kasama siya sa atin, sa ating paglalakbay mga kapatid. So, unlimited blessings na tinatanggap natin araw-araw. Kaya nga, you have to focus sa ating blessings, no? Oh, marami din nga, we are blessed because dahil minamahal tayong lahat ng Diyos. So, kaya nga mga kapatid, we need to count our blessings, be positive, look what we are receiving, and then be grateful. Pasalamatan natin ang Panginoon. Then secondly, mga kapatid, huwag ikumpara ang ating sarili sa iba, sa mga natanggap sa Diyos. Do not compare. Ito ang isang malaking problema. It kills our joy. It takes away our happiness. Everything, mga peace of mind, mga kapatid. So because you know that, when we are thinking like, maybe siguro mas mayaman ang kapitbahay ko, mas matalino ang kaklase ko, may gwapo ang kaibigan mo, or mas talento ang kapatid ko. Ganun na, kung i-compare lagi na, no, we will not be happy. Anong nangyayari kung i-compare? Kung we see tayo nga, we have more, mas marami ang mga blessings, mas talentado, or mas gwapo, or mas marami mga kayamanan natin. Anong nangyayari? Maging mayabang. We become arrogant. We become proud. My dear brothers, and we feel we are superior. Ako ay mas magaling kaysa iba, kaysa aking kapatid, aking friend. So we become proud. Or kung kulang, or mas kunti na, mas marami ang blessings nila kaysa atin, ano nangyayari? Mainggit. Envy.
Yan, my dear brothers and sisters, that is what will happen. Maingit dahil nga mas marami ang mga blessings nila kaysa akin. And then ano nangyayari? Our life will become miserable, my dear brothers and sisters. Our life becomes miserable. No, wala tayong kasiyahan, kapayapaan dahil we always compare. So that's why, my dear brothers and sisters, we have to focus on ourselves. That's why count your blessings. Pinagpala ka, you have enough. No, mahal ka ng Diyos. Marami mga blessings kasama natin ang Panginoon. Ano pa ang kulang? Ano pa ang kulang? Wala. Wala tayong kulang. Kasi ang blessings hindi lamang mga material na mga bagay. That's why we have to always think differently. Differently, my dear brothers and sisters. Kung meron kayong mabuting kalusugan, salamat sa Diyos. Meron kayong family, salamat sa Diyos. Meron kayong pagkain, salamat sa Diyos. Kasi itong simple nga things look like this, but they are very valuable. So that's why, my dear brothers and sisters, nung we are called, no, tinawag tayong lahat ngayon, linggo, to count our blessings. Be grateful, be joyful, no, also be generous. Share your blessings with the people around. So mga kapatid, tinawag tayong lahat sa pagtrabaho sa ubasan ng Diyos. Tayong lahat mga gawa lamang. Hindi tayo may-ari ng ubasan, may-ari ng mga biyaya. Everything is given, everything is grace. Lahat mga bagay ay biyaya mula sa Diyos, binigay sa atin dahil sa pagmamahal. Yan lang mga kapatid, very simple, all of us. That's why let us be faithful. No, that's what we have to pray. No, sana maging tapat tayo sa ating responsibility, ating mga blessings sa ating buhay, that we may use them properly for the kingdom of God, for the kabutihan ng ating kapwa. So my dear brothers and sisters, mamaya or this week, let us ask ourselves, tanungin natin ang ating sarili, suriin natin ang ating sarili. Ano ang nararamdaman natin kapag mas higit na pinagpala ng Diyos ang ibang tao kaysa atin? Ano ang tingin mo sa iyong sarili? Nauuna o nahuhuli? Pinagpala o hindi? Ano ang mas mahalaga para sa atin? Ang relasyon kay Jesus o biyayang tanggapin? Ano ang biyayang tinanggap mo na sa palagay mo ay higit-higit sa kung ano ang nararapat sa iyo? Tanungin natin, pagnilayan natin mga kapatid. Magtayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong lahat. Nagkatawang-tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasakan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng matay ng Pilipi, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaman, na may ikatlong araw na buhay ng uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmulang paninito at hupong sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon ginaganyang tayo ng Ebanghilyong matuto sa Diyos na maging bukas palad sa lahat. Pagmalasakitan natin ang mga pangangailangan ng sangkatauhan at idulog natin ito sa Panginoon habang nananalangin tayong, Panginoon, dinggin mo kami. Nawa lahat ng Kristiyano ay bukas palad na magsikap sa ubasan ng kaharian ng walang inaasahang gantimpalang material at walang inggit sa mga tumatanggap ng higit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang lahat ng pinunong pangreliyon ay manawagan at makinabang sa masiglang pakikipagtulungan ng lahat ng Katoliko sa mga apostolikong pagsisikap ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway sa puso ng ating mga pinunong pangbayan
ang kapakanan ng lahat ng mamamayan, lalo na ng mga dukha, walang tirahan o trabaho, at mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, lingin mo kami. Para sa mga migranteng Pilipino at lahat ng iba pang migrante sa buong mundo, nawa manatili silang tapat sa kanilang paninindigang moral at pananampalatayang Katoliko sa kabila ng kakulangan ng tulong na dating ipinagkakaloob sa kanila ng kani-kanilang sariling bayan. Manalangin tayo. Panginoon, lingin mo kami. Para sa mga pamilya ng mga migrante, nawa matiis nila ang hirap ng kanilang pagkawalay sa kanilang mga kamag-anak at pasiglahin sila ng pananalig at pag-asang balang araw ay makakapiling nilang muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, lingin mo kami. Tahimik nating idulog ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, lingin mo kami. Panginoong Diyos, salamat po sa pribiliyong kami papagtrabahuin mo sa iyong ubasan. Tulutan mong kami maging bukas palad sa aming kasamahan nang kami makigalak sa kanila sa pagtanggap namin lahat ng aming pangwakas na gantimpala sa kaharian ng langit kung saan ka nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawawin mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pakilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin
ng katsiyakang nakalaan, mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Roberto, naming Obispo, at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararanggal mo.
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umirel sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa ilang paalaala. Una po sa September 27, Miyerkules, ang ating ikasyam na araw ng nobina sa alas 6 ng umaga. Ang banal na misa po ay pamumunahan ng ating mahal na obispo na si Roberto Gaa, Bibi. Ang area sponsor po ay ang community ng Doña Faustina 1.
Ikalawa, sa 27 ng Setyembre, Miyerkules ng gabi, pagkatapos po ng 6 p.m. Mass, ay magkakaroon po tayo ng BEC Fellowship Night, kung saan maaari tayong makapag-uwi ng iba't ibang papremyo. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po sa kanilang BEC coordinators. Ikatlo, September 28, Huwebes, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng ating mahal na patron na si San Lorenzo Ruiz. Narito po ang mga kaganapan sa araw na ito. Alas 6 ng umaga, Holy Mass na pamumunuan ng ating kura paroko na si Father Nino Etulie SCJ. Ang sponsor po ng misa ay ang Friends of San Lo. Alas 10 ng umaga, mayroon po tayong binyagang parokya. Alas 4:30 ng hapon ay ang karakol sa ating parish grounds. Alas 6 ng gabi, Holy Mass po na pamumunuan ni Father Yoncito Falca Santos Jr. Ang sponsor po rito ay ang PPC, PFC, Barangay Kulyat at lahat ng Homeowners Association na nasasakupan po ng ating parokya. Pagkatapos po ng misa ay meron po tayong salo-salo na gaganapin po sa Formation Center. Ika-4, sa darating pong October 7 ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Santo Rosario. Ang unang araw po ng Nobina ay magsisimula sa September 28, Huwebes. Sumangguni po sa ating FB page para sa karagdagang impormasyon at detalyadong schedule. Panghuli, para po sa inyong mga pamisa o mass prayer intentions at offerings, maaari po kayong magsulat sa harap ng simbahan bago ang mga misa o magsadya po sa ating parish office na bukas po buong linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga numero po ng ating opisina ay 8292-5255, 0920-834-0720 o 0917-628-5217. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magsitayo po lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.